What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Alam kong madalas na natin yang naririnig. Alam mo ba kung ano ang kahulugan yan? Alam mo ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa pagkatao natin at sa mga ginagawa natin? Alam mo rin ba kung ano ang kinalaman ng ating isipan sa kalagayan natin? Kung ano ang iniisip natin, tayo'y magiging gayon. Kontrolin mo muna ang iyong isipan upang makontrol mo ang iyong buhay. Ang ating iniisip ay hindi lang basta iniisip lang. Sila ang gumagabay sa ating buhay at sila ang tumutukoy sa atin. Sila ang naghuhulma sa mga tanawin sa mundo at sila ang naghuhulma sa pagtingin natin sa mga tao. Ibig kong sabihin, kung negatibo lang ang pananaw mo sa buong mundo, lahat ng makikita mo ay negatibo rin. Kasi dyan ka lang nakapokus. Ano man ang iniisip mo, at kapag yan ay pinaniniwalaan mo, yan din ang mararanasan mo. Positibo man o negatibo, maa-attract mo yan. Ang isipan natin ay napakalakas. Kaya nitong iangat tayo at kaya din nitong ibagsak tayo. Lumipas ang maraming taon, napagtanto ko na totoo ang sinabi ni Buddha. Kung ano ang pinupokus mo, yan ang magiging realidad mo. Araw-araw ay may 70,000 tayong iniisip. At ang malala pa, lahat ng iniisip mo ngayon ay katulad lang kahapon. At ang pinakamalala, lahat ng yon ay negatibo. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-aalala kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan. Ginugugol natin sa kakareklamo sa kung ano ang nangyayari ngayon. Nagrereklamo tayo tungkol sa mga kakulangan sa buhay natin. Ginugugol natin ang ating oras sa pag-iisip sa ating nakaraan. At tayo'y namumuhay na puno ng panghihinayang. Ang dami nating what ifs. Kung wala kang kontrol sa mga pangyayari, kasi kadalasan ang iniisip mong mangyari ay hindi mangyayari. Kaya bakit ka pa mag-aalala? At kung makukontrol mo naman yon, bakit ka pa mag-aalala? Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung wala kang kontrol sa sitwasyon, hayaan mo na maging ganon. Everything will be taken care of at the right time. Huwag kang mag-alala. Ang pag-aalala ay nakakabara ng daloy ng ating pag-iisip at mapaparalisa nito ang ating isipan. Kapag magulo ang ating isipan, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Basta't isipan ang pag-uusapan, hindi tayo sanay na ayusin ito. Konti lang ang ating kaalaman tungkol sa lakas ng ating isipan, kaya hinahayaan na lang nating kontrolin tayo nito. Bibigyan kita ng simpleng halimbawa upang mas lalo mong maunawaan. Nasubukan mo na bang mag-isip ng sobra tungkol sa mga bagay na hindi mo gusto? Sa mga bagay na kinakatakutan mo? And guess what happened? Lahat ng mga ayaw mo ay palagi kang binalik-balikan. You received exactly what you were focusing on. Nakapokus ka lang palagi sa mga ayaw mo sa buhay. Buong enerhiya mo ay ibinuhos mo sa negatibong pangyayari. You see, with the thoughts, we make our world. All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. Kung maniniwala ka lang na magtatagumpay ka, talagang magtatagumpay ka. Lahat ng kinkilos mo ay nanggaling sa isipan mo. Lahat ay nagsisimula sa isipan mo. Pero hindi ito nangangahulugang tayo ay manghuhula na. Nangangahulugan lamang ito na naniwala tayo sa kung ano ang pumapasok sa ulo natin. Ibig sabihin na kung sarado ang kaisipan mo, sarado din ang mundo mo. Naniniwala kang hindi mo mababago ang iyong kakayahan, kalagayan, at may limitadong mga pagkakataon lang. But if you have a growth mindset, mas maniniwala ka na kaya mong pagbutihin ang sarili mo. At maniniwala ka na palaging may oportunidad sa buhay. The mind is everything. Merong katotohanan sa pahayag na yan. Kung makukontrol mo ang iyong isip, maaari mong makontrol ang iyong buhay. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Magpapaalipin ka ba sa isipan mo? O gamitin mo ang isipan mo upang mapalaya ka? Alin man sa dalawa ang pipiliin mo, makikita mo ang resulta kung paano ka mamumuhay ngayon. Mindset. One word, 7 letters. May malaking impact sa buhay mo. Our thoughts dictate our reality. Kung paano natin kinakausap ang ating sarili, ganun din kung paano natin dinadala ang ating isipan. Ang iniisip natin ay tumutukoy sa kung paano tayo nabubuhay. Hindi ka magiging masaya kung pinaniwala mo ang iyong sarili na hindi ka magiging masaya. Para tayong nakabitin sa ating isipan. Kung ang lahat ay enerhiya at lahat ng taginting mula sa iyong isipan ay ipinasa mo sa Diyos,
palaging babalik yan sa'yo. Kung nakapokus ka lang sa mga bagay na gusto mo, sa mga bagay na kailangan mo, yan din ang makukuha mo. Hindi agad-agad makukuha mo, pero talagang makukuha mo kung nagkakaisa ang isipan mo at ang iyong damdamin. Maa-attract mo ang mga mabubuting tao na tutulong sa'yo upang makarating ka sa dulo. What you think about expands. Nakakaranas ako ng kaba noon. Wala akong ideya kung anong nangyayari sa akin. Nakakala ko na anxiety o panic attack na yon. Dahil hindi muna ako nagpa-doktor, syempre hindi pa maliwanag sa akin kung napaano ako. Alam mo ba kung anong nangyari? Patuloy akong pinaglalaruan ng aking isipan. Konting galaw lang sa katawan ko, nag-o-overdrive ng aking isipan kung saan-saan na lang mapunta. At ang aking negatibong pakiramdam na yon ay nabubuo na naman. Kinukumbinsi ko ang aking sarili na meron akong uri ng mental health issue kahit hindi ko pa naman alam. Lahat na lang ng iniisip ko ay nakapokus sa aking negatibong kondisyon. Patagal ng patagal, mas lalong nakadikit na sa akin ang ganitong issue. Hindi ko talaga mapipigilang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili ko. Laging bumabalik ang aking isipan sa kadiliman. Bakit ba naa-addict ako sa kakaisip ng ganito? Bakit ba hindi ako makawala sa sitwasyong to? Dahil sa kakaisip na may mali sa akin. Ako'y nagiging alipin sa sarili kong isipan. Ginagawa nitong miserable ang buhay ko. Ganyan kalakas ang ating isipan. Maaari itong maging matalik mong kaibigan at maaari rin itong maging pinakamabangis mong kaaway. What we think is what we become. Your thoughts led you to become anxious. Kaya kung nakakaranas ka ng ganito, huwag kang mahiya na humingi ng tulong upang mailagay ka sa tamang landas. Maaaring wala kang mental health issue, ngunit ang iyong isip ay pinaniwala ka na meron kang ganito. Kung naniniwala ka na wala kang magagawa, sa gayon ay itinatakda mo ang iyong sarili para sa kabiguan. Hindi ka pa nga nagtatagumpay, ay nag-aalinlangan ka na. Paano ka magtatagumpay kung ganyan ka mag-isip? Ang isipan natin ay parang lupa kung saan dito tayo tutubo. We live what we think about constantly. Kaya nitong kontrolin tayo. Maaari nitong palawakin ang ating mga patutunguhan o maaari nitong pipigilan tayo. Lahat tayo ay may mga negatibong saloobin. Pero ito'y nagsisimula kapag bumibigay na tayo. Ang ating isipan ay atin at atin lamang. May kakayahan tayong pumili kung anong nararamdaman natin, kung anong iisipin natin, upang makapili kung paano tayo mamuhay sa mundong to. Yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating isipan, sapagkat idinidikta nila ang halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung nais mong baguhin ang proseso ng iyong pag-iisip at pagbutihin ang kalidad ng iyong buhay, kailangan mong kumilos ngayon na. Ikaw lang ang may kakayahan na kontrolin ang isipan mo. Ang mga doktor ay gagabay lang sa'yo. Ikaw pa rin ang huling magpapasya. Wala nang iba pa. Kung hindi ka kikilos, sino ang gagawa? Gaano ka katagal maghihintay bago mo hingin ang best para sa iyong sarili? Kung gusto mong baguhin ang mga bagay na nasa paligid mo, simulan mo munang baguhin ang isipan mo. You have to pay closer attention to your thoughts because they are the ones that shape your life. Siguro oras na para kumuha ka ng papel at ballpen at isulat mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ano ba talaga ang kailangan mo? Ano bang mga bagay ang pinaniniwalaan mong magdudulot ng kasiyahan sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo at hayaan mong bukas ang iyong isipan upang makarinig ka ng sagot mula lang din sa iyo. Magtiwala ka lang. Habaan mo ang iyong pasensya. Walang mawawala kung susubukan mo ito. Keep an open mind. Decide to shift your attention from the things that are making you unhappy to those that can bring you peace of mind and happiness. Magpasya ka ng umalis sa dati mong sitwasyon at mamuhay ka sa buhay na talagang gusto mo. Magagawa mo lang to kung babaguhin mo ang iyong isipan at kung hindi mo haharangan ang iyong daan sa mga negatibong salita. Every single day, put your focus and your energy on that which you want for yourself. Only on that which you believe will make you happy and your life will change in a wonderful and beautiful way. Magtiwala ka lang at yan ay makakamit mo.